Nabalot sa lipunan ang iligal na droga. Kaya nang makatanggap ng tip ang mga otoridad, agad silang nagsagawa ng buy-bust operation. Arestado ang hinihinalang pusher pati na ang dalawang suki umano ng suspect. Nakatutok si Julio Segovia, exclusive. Ilang araw ding tiniktika ng Santa Ana Police ang panulukan ng Pasig Line at A. Francisco dahil sa umano'y lantarang bentahan ng iligal na droga sa lugar. Kahit maulan, tutok sila sa surveillance. Ano nasa isipan ko? Kasi inisip ko talaga, kung talagang hindi talaga sa akin. At nang balikan ng pulisya, isinama na nila ang informante. Test buy ang isinagawa ng Manila Police kung saan nagkunwari silang bibili ng shabu. 400 piso ang halaga ng kada sachet. At dahil masikip ang eskinita, nagkatakbuhan pa. Na-corner din ang umano'y drug pusher na si Gabriel Torres. Huli sa kamay niya ang sachet ng shabu. Kasamang naaresto si Benjamin Rivo at Ofelio Oliveros na umano'y gumagamit naman ng iligal na droga. Ang mga taong ito ay come and go. Okay. So, yung timing. Kailangan yung timing sa operation, timing with respect to surveillance. 3 sachet ng shabu ang na-recover sa buy-bust. Dahil naaktuhan, di na ikinailan ni Torres ang paratang na nagbebenta siya ng iligal na droga. Pangatid gutom lang sa maghapon, sa mga pamilya, sa mga pamangkin, sa mga magulang ko. Wala ko kasing trabaho, walang butang Todo takip naman ang mukha si Oliveros. Ang isa pang suspect na si Rivo, umami naman saan nila'y maling nilang gawain. Sinasabi ko sa mga kabataan na kung pigilan yung pagdodroga, walang magdudulot na maganda ho yan. Maniwala po kayo sa amin. Pero hindi raw titigil ang Santa Ana Police sa pagsugpo ng iligal na droga sa lugar nila. We will be intensifying our effort in the fight against illegal drugs. Ngayon, kung hindi sila tumigil, ay sa tingin ko baka may paglalagyan na sila dito. Paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act ang kaso ng 3. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue si dating SSS President Romulo Neri at dating SSS Chairman Telmo Cunanan. Ayon sa BIR, aabot sa mahigit 18 milyong piso ang hindi idineklarang income ni Neri noong taong 2008 at 2009. Mahigit 42 milyong piso naman daw ang kay Cunanan mula 2005 hanggang 2007. Ang depensa ni Neri, hindi lang daw tugma ang datos ng BIR sa tunay na nangyari. May kita raw kasi siya noong 2008 na hindi niya agad nakuha, kaya idineklara niya ito noong sumunod na taon. Ganon din daw ang nangyari noong 2009. Iginiit naman ni Cunanan na nabayaran ng tama ang kanyang income tax mula 2005 hanggang 2007. Nasa China si Cunanan para magpagamot ng sakit na cancer. Now, this amount, normally when we file a case, these are minimum amounts. As the case is progressing, we're also trying to discover other income which they have not declared. Chika Minute! Sinurpresa ng kanyang constituent si Batangas Governor Vilma Santos sa kanyang birthday kahapon. Naroon siyempre ang asawa niyang si Senator Ralph Recto at anak nilang si Ryan Christian. Yan ang chika ni Lars Santiago. Hindi nagplano ng malaking selebrasyon si Batangas Governor Vilma Santos Recto para sa kanyang kaarawan kahapon. Pero nagulat siya dahil dumagsa sa Kapitolyo ang maraming tao na gustong bumati sa kanya. Hindi niya alam, naghanda ang kanyang staff ng surprise birthday celebration. Nasyak ako, syempre I'm very thankful kasi halos lahat, karamihan ng mga constituents ko nandito from different municipalities. Nandito rin yung mga Vilmanians at kasama rin sila sa mga bumate. Wala ang panganay niyang si Lucky dahil nagsushooting ng commercial sa Thailand. Pero naroon naman si Senator Ralph Recto at ang anak nilang si Ryan Christian. I wish her a happy birthday and more birthdays to come and more blessings, always from God. Mom, happy birthday. Thank you for everything you've given me and I love you so much. May continue to do good as Governor of Batangas and be an inspiration and a role model to me and my family and especially to the Batangueños also. Hindi lang party ang naganap, kundi isang sports fest din. Dinumog ang boxing ng mga empleyado ng Kapitolyo. Capital Mini Olympics 2025!
Tutok na tutok si Vilma sa kanyang trabaho bilang gobernadora kaya naman hindi niya masagot kung may tatanggapin ba siya sa mga pelikulang inaalok sa kanya. Ito ang konsentrasyon ko ngayon, Batangas. Now, pag na-implement ko na lahat yan, nabigay na lahat, naayos na, ongoing lahat ng projects, it's just a matter of monitoring na lang, then I can do another film. Balitang bago matapos ang taon ay darating sa Pilipinas ang itinuturing na karibal ni Ate V sa showbiz na si Ate Guy. Welcome na welcome daw sa Star for All Seasons ang pagbabalik bayan ng superstar. That's good for her. Kasi the last time nung nag-premiere night ng In My Life sa LA, nag-uusap kami noon, akala ko nga manonood siya. Dapat manonood siya. May mga kasama siya, but last minute, hindi naman siya natuloy kasi nga nagkaroon daw siya ng biglaang bisita. Lars Santiago, updated sa Showbiz sa Pinay. Bukod sa pagsusuot ng two-piece, may isa pa raw daring na eksena si Iza Calzado sa teledramang Beauty Queen. Tutukan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! Jumbo plane ng Qantas nag-emergency landing sa Singapore matapos matanggal ang isang makina. Manny Pacquiao, ano kayang reaksyon sa mga balitang hindi raw siya nakafocus sa kanyang training? At sina Aljur Abrenica at Chris Bernal, sweet na sweet sa muli nilang pagkikita. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.